Tawag sa pagsamba. Purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Tayo pong lahat, ang kaniyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. Awit ng pagpupuri. Awitin po natin ang Come Let Us Tune. Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na minsan pa nagkaroon kami ng pagkakataon upang makapagtipon-tipon sa dakong ito upang makapagbigay papuri at pasasalamat sa dakilang ngalan mo. O Diyos, ang dalangin namin ay patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, pag-iingat, Panginoon, at patuloy mong paghilumin ang sakit na nararanasan ng buong mundong ito. And Lord, I pray for my brothers and sisters that are here with me today, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming gabayan, at patuloy mo kaming akayin, Panginoon, tungo sa daang matuwid, Panginoon. Lord, kayo po ang makasama namin sa umagang ito. Ang presensya mo ang maramdaman ng bawat isa at higit, Panginoon, ang pagmamahal mo po ang iparanas mo sa aming lahat. At patuloy po kaming nananalig at umaasa sa dakilang pangalan mo na nasa sa iyo ang pag-asa at kagalakan. Ito po ang aming tanging dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sagutang pagbasa po ay magmumula sa awit 29, mga talata 1 hanggang 4, talata 10 hanggang 11. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya'y dakilat marangal ang kaniyang ngalan. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Tayo pong lahat. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa mga hirang, at siya ring nagpapala upang sila'y matiwasay.
Isang magandang umaga po sa ating lahat, at binabati ko po ang lahat ng isang maligong bagong taon. Samahan niyo po kami magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Awitin po natin ang Now That You're Near. In your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. I'll stand before you and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I'll stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Join me, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. It's in your presence, Lord, is where I want to stay. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Everything's so different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you. Ngayon nga pong bagong taon, panibago na namang panalo na namang taon na tayo ay susubukin at panibago na namang mga plano sa buhay.
At alam kong may panibago din tayong pag-asa na dala-dala. At nawa sa bagong taon na ito ay huwag natin kalimutang ibigay yung trust kay Lord sa lahat ng plano natin sa buhay, sa lahat ng gagawin natin, sa buong taon na ito at sa mga susunod pa. Nawa ay huwag din natin kakalimutan yung purpose natin sa mundo, na magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa susunod po nating awitin, nawa ay awitin natin ito ng buong puso at i-dedicate natin kay Lord. Surrender natin yung buhay natin sa Kanya. Awitin po natin ang Till I See You. Please know that everyone can ever know overcame the cross and grave to find my soul. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. All I have, I live to see your kingdom come. And in my heart, praying that your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and shout in awe of you. You're the voice that called the universe to be. You wanna whisper in my heart and speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and shout in awe of you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live and shout in awe of you. I got over you, Lord. Oh, worthy Lord, give it all I am. My soul will bless your name. I got over you, Lord. Oh, worthy Lord, give it all I am. My soul will bless your name. It is all that everyone could ever know. And overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you, and I will live
pagbasa sa banal na kasulatan ay makikita sa aklat ng Henesis, Kabanata 1, mga talata 1 hanggang 5. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo, hugis, at dilim ang bumabalot sa kadiliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos at ito'y namasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim ay tinawag niyang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Ang pangalawang pagbasa po ay matatagpuan sa aklat ni Marcos, Kabanata 1, talata 4 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Inabing balahibo at kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis, ang kanya namang pagkay, balang at pulot pukyutan. Lagi niya sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahaw ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulugdan. Pinagpala ng Diyos ang pagbasa sa kanyang salita. The greatest love that anyone could ever know, that overcame the cross and grave to find my soul. Until I see face to face, grace amazing takes me home. Trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in awe of you.
atin pong ihanda ang ating puso't isipan para po sabutin ng buhay sa umagang ito na minsan pa ihahatid sa atin ng ating pastor, Reverend Ralph Cruz. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid. Nawa sa ating sama-samang pagbubulay-bulay sa ikalawang linggo ng taong 2021, sama-sama tayong kalugdan ng ating Diyos. Amen? Ngayon ay ating binibigyan pansin ang baptism of our Lord Jesus Christ. Naalala ko yung isang kwento tungkol sa isang maliit na bayan ng Texas. Sabi, bagamat maliit, merong 4 na iglesia ang makikita natin dito. Naroon ang Presbyterian, ang Methodist, ang Catholic, at ang Baptist. Sa 4 na iglesyang ito ay may mga naninirang squirrels. So, nagpasya ang mga pamunuan kung papaano ang kanilang mabuting gawin. Ang Presbyterian ay nagpasya matapos ipanalangin. Sabi nila, kung ito ang kalooban ng Diyos, ba't di natin tanggapin? Hayaan natin na manirahan ng mga squirrels sa ating iglesia. Ang mga Metodista ay nag-meeting at kanilang napagpasyahan na hanapin kung saan nananahan. At nang sa ganon ay maialis nila. Pero nang ito'y nabulabog, mas lalo nilang napansin na mas naging madalas yung kanilang pagkita sa mga ito at mas parang dumami. Sabi nila, ang mga Katolik ay nag-isip. Ang sabi nila, ba't di natin itrap tapos itapon natin sa malayo? Ganun nga yung kanilang ginawa. Pero napansin nila, after 3 days, nagbalik na naman ang mga squirrels sa kanilang iglesia. Ang pamunuan ng Baptist ay nag-isip at nagkamap sila sa pinakamagandang solusyon. Ang ginawa nila, binautismohan nila ang mga squirrels at ginawa nilang miyembro ng kanilang iglesia. Mula noon, nakita nila ang mga squirrels tuwing Christmas at Easter. Kamusta tayo mga kapatid bilang mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Buti na lang, hindi tayo mga squirrels. Amen? Ang bautismo sa ating Panginoong Hesus ay nagdulot ng kagalakan sa Diyos. Bagamat ang bautismo ni Juan ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan, nagpabautismo si Jesus kahit wala siyang kasalanan. Nung una, tutol si Juan. Pero makikita natin sa Mateo 3, sa mga talata 15, ganito ang sinasabi, hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Kaya't ang pagpapabautismo ni Jesus ay pagtupad sa kalooban ng Diyos. At maalala natin dito yung katotohanan ng pagsunod ay nagdudulot ng kaluguran. Kung paanong ang Diyos ay nalugod ng masdan niya yung kanyang mga nilikha noong una. Ganoon siya nalulugod sa bawat anak niya na sumusunod sa kanya. Noong una, hindi makita ni Juan na siya'y karapat-dapat. Ang sabi niya, ni magkalag ng tali ng kanyang sandalyas, ay hindi ako karapat-dapat. Magbabautismo pa ba? Pero ginawa siyang karapat-dapat ng ating Panginoong Hesus. Tayo man mga kapatid, tinatawag at ginagawang karapat-dapat ng ating Panginoon. Naalala ko yung awiting, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya't
kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Marami tayong nakamtan, marami tayong tinanggap at tinamo mula sa ating Panginoong Jesucristo. Nang tayo ay binautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nariyan ang bagong pagkakakilanlan, new identity in Christ, mga kapatid. Ano sabi sa Galatians 3:27? Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Si Kristo mismo ay parang damit na isinuot natin. Binihisan tayo ng bagong pagkatao. Si Kristo ang nakikita. Si Kristo ang dapat makita. Sarap marinig kung masabi sa atin, I see Jesus in you. Pero kung minsan nasasabi ito kahit walang malalim na batayan. Tatandaan ko nung ako ay nagpapasimula, isa akong miyembro ng Vesper Choir sa NACS. At nung minsan na aawit kami, pagtayo kong ganun sa harapan, nakita ko, kapansin-pansin yung isang babae na ang ganda ng pagkakatitig niya at pagkakangiti niya sa akin. Nagulat ako, pero ang naisip ko, mga kapatid, nangusap sa akin ng Diyos na, tingnan mo siya, ang ganda ng ngiti niya sa'yo, maaaring blessed na bless siya sa'yo. Pero ikaw ang nakakaalam, nakaka-bless ba talaga yung buhay mo? Nabe-bless siya sa'yo dahil nakikita ka niya na, nariyan ka sa taas, kumakanta sa Panginoon. Pero alam mo, sa sarili mo, nakaka-bless ka ba talaga? Kung makikilala ka niya, nakaka-bless ka ba talaga? Kasi ang katotohanan, after kong kumanta, pagkatapos ng simba, paglabas ko sa simbahan ng NACS, bibiling ko sigarilyo. Pagdating ko sa bahay, iinom. Naghahanap ako ng kainuman. Gabi-gabi, lasing ako. At mula noon, nahiya ako sa Panginoon. Sabi ko, oo nga. Akala niya, nakaka-bless ako, pero hindi. So, hindi tama. Meron akong kailangang baguhin sa aking sarili. Meron akong kailangang alisin. Mula noon, mga kapatid, talagang nung gabi na yon, nagpasya ako na itigil ang paninigarilyo. At tulungan din ako ng Panginoon na maging mga bisyo ay mawala. Kasi hindi lamang new identity yung binigay sa atin ng Panginoon. Yung katotohanan, new life, yung bagong buhay, kung bagong pagkakakilanlan, hindi lamang yon, hindi lamang mas babaw, kundi mas malalim pa, bagong buhay, ganap na binago tayo ng ating Panginoon. At binabago tayo araw-araw. Sabi sa Roma 6:4, sa makatwid, tayo namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan at buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17, ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Sabihin nga natin, bago na ako. Napakaganda, Isipin natin yung ating mga pagkakamali, yung mga dapat nating talikuran. Sa 2 linggo pa lang tayo ng taong 2021, magandang pasimula, mga kapatid, na binago tayo ng Diyos, binabago tayo ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos mahayag
ang larawan ni Kristo, mahayag ang bagong pagkatao. Malinis. Manatili tayo sa kabaguhan ng buhay. Manatili tayo sa landas na matuwid at may kabanalan. So makita natin na hindi sa sariling galing, hindi sa sariling lakas o kakayanan, kaya natin natatalikuran ang anuman mga kahinaan, kundi dahil sa Panginoon. Dahil sa Kanyang tulong sa ating mga buhay. Makikita natin ang ating buhay tulad ni Pablo, di ba? Mula sa pagiging Saul, naging Pablo. Sa pagiging taga-usig, siya'y naging taga-sunod. Sa 2 Pedro, Kabanata 1, talata 5 hanggang 7, ganito yung ating mababasa. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. So, hindi lamang makukontento tayo, mga kapatid, doon sa katotohanan na meron tayong bagong identity. Ay, Kristiyano na ako. Tinanggap ko na si Kristo. And then that's it. Meron pa rin tayong patuloy na pagyayamanin sa ating mga buhay upang patuloy ang kaluguran sa atin ng Diyos. At hindi lamang yon, mga kapatid, nilubos ng Panginoon ang kanyang kagandahang loob. Dahil maging ang kanyang spirito, ang banal na spirito, ay patuloy niyang ipinagkaloob sa bawat isa. Tinanggap natin ang spirito, ang banal na spirito ng ating Panginoon. Ang sabi sa Gawa 2:38, Sabi ni Pedro, pagsisihan nyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa bawat isang binautismohan, sabi nga natin, kaya yung bautismo natin sa United Methodist Church ay 3 persona sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And because of the presence of the Holy Spirit, hindi natin practice ang rebaptism. Kung nagkukulang ka, hindi kailangan ulitin ang bautismo. Ang kailangan, ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. Tulungan at turuan natin yung ating mga sarili na sumunod at magpasakop ng ganap sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu niya ay tinanggap natin. At ang kailangan natin ay ganap na magpasakop, magpasailalim sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu. Sabi nga sa 1:14-26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Iyan ang banal na Espiritu na tinanggap ng bawat isa. Ang Espiritu ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Ito ang ating patnubay. Tutulungan tayo, tuturuan tayo, at patuloy tayong papaalalahanan. Ang kailangan, magpasakop tayo, mga kapatid. Sabi nga ni Charles Spurgeon, without the Spirit of God, we can do nothing. We are ships without the wind, branches without sap, and like coals without fire. We are useless. Kaya napakahalaga niyan, mga kapatid,
Ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sabi nga sa Acts 1:8, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Di ba? Tatanggapin ninyo ay kapangyarihan. Kaya magagawa natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Maisa sa katuparan natin ang kanyang banal at matuwid na kalooban. Ano man ito kahirap, ano man yung kahinaan natin, mapagtatagumpayan natin dahil sa Espiritu ng Diyos. Aayon tayo sa kanyang banal at matuwid na kalooban. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko magawa ang magpakabuti. Hindi ko kaya ang magbago. Hindi ko kayang sundin o alisin ang anumang masasamang gawa. Nakasanayan, nakalakihan ko. Ang sabi mga kapatid, Espiritu nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang banal na Espiritu. Nang tanggapin natin ito, taglay natin ang kapangyarihan. At ito ang tutulong sa atin upang malubos ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Upang hindi lamang sa panahon na tayo nabautismohan tulad ng ating Panginoon, mahayag ang pagtupad natin sa kalooban ng Diyos, kundi sa lahat ng sandali. Habang tayo'y nabubuhay, tagatupad tayo sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Naririto tayo, ikaw at ako, upang ganapin ang kalooban ng ating Diyos. Nawa, mga magulang, mga kapatid, patuloy tayo. Hayaan natin ng makapangyarihang Espiritu, banal na Espiritu ng Diyos, ang patuloy na maghari at mamuna sa atin. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ikapu, pangako at pasasalamat. Awit ng pasasalamat. Ay manalangin, O Diyos, naming Ama, nagpapasalamat kami sa umagang ito. Sa patuloy naming bulay-bulay, sa patuloy naming pagsamba, nahayag, Panginoon, ang abot-abot na pagpapala na tinanggap namin sa pangalan ni Jesus. Salamat, dakilang Diyos, sa panibagong buhay. Anong higit sa iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng kapangyarihan
upang maisagawa namin ang iyong banal at matuwid na kalooban. Naway patuloy niyo kaming pagarian at patuloy niyo kaming tulungan. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo ang aming mga puso at patuloy niyo kaming gamitin at kasangkapanin sa ikararangal ng iyong pangalan. O Diyos, sinihiling din po namin ang patuloy na pagpapala niyo sa aming mga tahanan. Anumang kakulangan at pangangailangan, kilusan mo po, O Diyos. Sa bawat tahanan ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo, ikaw ang aming maranasan. Salamat, Panginoon. Inihiling din po namin hipuin niyo, O Diyos, ang aming mga kapatiran na may karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, si ating Nanay Ruth Neri, tulungan mo po, dakilang Diyos. Pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Alam naming walang imposible sa iyo. Si Ate Ruth Reyes, tulungan niyo po, Panginoon, sa lahat ng kanyang dinaramdam. Lalong higit ang kanyang sugar, tinataas namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bless niyo po si Jonah Carla. Pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman. Bless niyo po ang kanyang pamilya. Ganon din, Panginoon, si Ivan. Tinadalangin po namin. Kilusan niyo, O Diyos, ang kanyang karamdaman. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, maging ang aming mga magulang, sila Tatay Maeng, Nanay Chit, Nanay Tita Ronnie, Nanay Nersa, Nanay Nelia, Panginoon, Nanay Maureng, Panginoon. Bless niyo po ang lahat. Kayo po ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat dinaramdam ng iyong mga anak, ang mga senior citizen, Panginoon. Hindi man po namin maisa-isa, ikaw po ang magbigay ng panibagong lakas at magandang kalusugan sa aming mga buhay. Salamat po. Umaasa at nagtitiwala kami na patuloy nyo kaming hihipuin, palalakasin at ganap na pagagalingin. Bless nyo rin po ang mga nasa ibang bansa, Panginoon. Si Tita Presi Rodriguez, dinadalangin namin ang lahat ng kanyang dinaramdam. Patuloy nyo po siyang palakasin. Patuloy nyo siyang hipuin at pagalingin. Ibalik nyo po ang kanyang lakas at sigla. Salamat, Panginoon. Maging ang gana niya sa pagkain, pagpalain niyo po. Si Johan Santos, diadalangin namin na patuloy niyong pagpalain ang kanyang buhay, Panginoon. At patuloy pa siyang maging pagpapala. Makita niya, Panginoon, ang napakarami pang plano na nais mo, Panginoon. May pagkatiwala sa kanya. Bless niyo po ang kanyang mga dalangin. Bless niyo rin, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan. Bless nyo rin po si Nanay Edna, pagpalain nyo, Panginoon, ang lahat, ang kanyang dinaramdam, Panginoon, ang kanyang mga kahilingan. Ganon din si Nanay Conchita Marcelo, lagi nyo po siyang samahan, lagi nyo po siyang ingatan, tulungan, Panginoon, palakasin, ang kasiglahang mula sa iyo, ang kanyang maranasan sa bawat sandali. Gayon din, Panginoon, si Nanay Josefina de Jesus at si Tatay Eliseo, pagpalain nyo po sila, Panginoon. Ang kanilang kalusugan, patuloy, Panginoon, pagpapala mula sa iyong kanilang Panginoon. Bless nyo rin po, Panginoon, si Jessica Aureliano Bautista. Tinadalangin namin, Panginoon, patuloy mo po siyang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Nananalig kami, Panginoon, na patuloy mo kaming kikilusan at tutulungan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Bless niyo po ang aming iglesia, ang lahat ng aming mga gawain. Pagpalain niyo po maging ang mga church conferences, annual, district, Panginoon, sa pangunguna ng aming obispo, ng aming mga DSS, Panginoon. Pagpalain niyo po, ikaw ang patuloy na mahayag, ikaw ang patuloy na maitaas at madakila. Salamat po. Pagpalain niyo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali. Bless niyo po ang aming bansa, ang aming mga leaders, Panginoon, ang komunidad na aming mga ginagalawan. Patuloy mo po kaming pagharian. Maranasan namin lagi ang iyong presensya, ang iyong pangunguna, Panginoon. Pagpalain niyo kami. Ingatan niyo kami at ilayo sa lahat ng masama. Bless niyo rin po ang aming mga anak na nagsisipag-aral. Gawin niyong matagumpay ang kanilang buhay sa hinaharap. Salamat po. Tulungan niyo sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pagpalain niyo, O Diyos, ang mga kapatiran naming nagdiriwang ng kaarawan sa linggong ito. Ganun din ang anibersaryo. Ikaw ang Diyos ang patuloy na mahayag sa kanilang buhay. Lubusin niyo ang kanilang kasiyahan sa pangalan ni Jesus. Salamat po, O Diyos. Sama-sama naming ibinabalik ang walang hanggang kapurihan, karangalan at kalawalatian.
Sa pangalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. At ngayon tanggapin natin ang pagpapala buhat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Mamuhay tayo patuloy na gumaganap ng banal at mabuting kalooban ng Diyos sa Kanyang ikararangal at ikalulugod mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Binabati po natin ang ating mga kapatid ng maligayang bati. Sa January 12 po, Kauri Eve Lea and Kauru Ivan Ray Bernardo. January 14, Jershame Romero. January 15, Maura Bernabe. January 16, Edna Cruz. Priscilla Sima Marie. Binabati rin po natin ng happy anniversary ang ating mga kapatid. Sa January 11 po, kapatid na Victor and Gloria Agnes. At sa January 12 naman po ay si Remher and Joanna Rosales. Gayun din, patuloy po nating samahan at tayo po ay magkasama-sama sa ating virtual midweek service every Wednesday via Zoom ng 7 p.m. At patuloy po tayong makinig o manood sa ating Facebook page, Your Daily Sunshine, every 6:30 a.m. sa ating church broadcast system and 7:30 a.m. naman po sa MCUMC Facebook page. Happy Sunday po and God bless us all.